searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build a way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. Searching for the light, I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build the way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent.
good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao, and good morning, DXN world. This is Ivy de Guzman, once again, your host for today, and welcome to our 3 o'clock habit dito sa DXN Philippines official Facebook page. Okay, before we start with our program, please like, heart, and share this video and mention your friends, your family members, your business partners dito sa ating comment section. You can also mention them para ma-notify din po sila sa topic po na i-discuss mamaya ng atin pong guest speaker. Okay. And of course, would like to acknowledge muna ang ating DXN management team for always supporting us by giving us this kind of training programs and presentations that despite of the pandemic ay hindi tayo nawawala ng mga trainings and virtual activities. Okay, of course, headed by our Chief Marketing Officer, Mr. Theo Hang Ching, our Country Manager and International Marketing Director, Mr. Debya Prakash, our Chief Operating Officer, Ms. Shirley Te, ayan. And for our marketing team, Mr. Mel Moya, Mr. Dennis Delira, Ms. Juliet Tugano, and the rest of the area sales coordinators and staffs. Ayan. So, also would like to greet our advisory council representatives, all the Crown ambassadors, our Crown Diamonds, the service center directors, hello, 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 to our active Diamonds, speakers bureau members, ayan, our service center directors, banggit na kanina, and our service leaders, branch agents, branch PICs, maging sa lahat po, kayo po na mga walang sawang nanunood at sumusubaybay sa atin pong daily live stream. Okay, comment lang po below ang anong coffee ang iniinom ninyo right now at kung saang lugar kayo naroon para naman live namin kayong mabati dito sa ating live stream. Okay, sige, pa-comment nga po. Ayan, ang dami nagko-comment oh. Okay, this month of November, ang dami nating magiging guest na doctors. Okay, hindi lang isa, but 5. Yes, 5 doctors po ang ating makakasama this month of November. Nauna na nga po diyan si Dr. Titus Bantiles last November 13. And we will have Dr. Janvic Kaagbay bukas, okay, para sa kanyang exclusive training. And on Saturday naman, kasama natin si Dr. Danilo Sadsad. And on November 30, ang international guest po natin ay si Dr. Patrick Ijuwer. Okay, and today, meron tayong doktor na makakasama. At first time niyo siyang makikita at maririnig dito sa DXN Philippines live stream. Excited na ba kayo? Comment nga. Patingin ng mga excited dyan. Ayan, no? Technical, pwede po bang makita yung mga comment ng ating mga viewers? Ayan. Pa-comment po ng inyo pong coffee right now. Watching from QC, si Miss Geraldine Espinida. Ayan. Okay, ayan. Technical, meron ba tayong mga pa-comment dyan? Ayan, dito sa nakikita ko sa aking Facebook, ayan, Miss Rina Carbonell, ayan, just done with my Cordyceps coffee here at La Union. Hello, Miss Jean Magsino from Pampanga. Belina Makilan, Black Coffee at Classic from Cebu. Ayan. Sino pa? Gwendolyn Porganan, watching with you from Zamboanga. Sino pa? Mumina Nawal Kamal, Lingshi Coffee. Hello sa inyo dyan, ma'am. Angelina Kagatan, 3-in-1 with Cordyceps. Aba, combination. Meron pa ba? Vanji Parcon, Shimoka from DXN Tungko, San Jose del Monte, Bulacan. Okay, sino pa ba? Meron pa ba, technical? Ayan, excited na raw si Miss Geraldine
Espinida. Okay. Kitang-kita ko naman sa lahat na excited na kayo. Dahil poster pa lang, ka-excite na ang ating aabangan ngayon. But before ko ipakilala ang ating guest for today, let me give you a brief background po ng ating logo and company profile. Technical? Okay, hayan. Para po sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga bago nating makapiling ngayong member dito pa lang or hindi pa members dito sa DXN, no? Ito pong ating logo ay meron pong significant nire-represent. Oh, hindi lang siya basta logo. Okay. So sa inyo pong screen na nakikita yung red oval, ayan. It represents as a rising sun. Okay po? Because Dr. Lim has a vision or dream na magkaroon ng DXN sa lahat ng bansa na nasisikatan ng araw. And it also represents as a positive attitude. Okay po. Blue line represents water as basis of growth, and we cannot live without water as life needs water. And meaning it represents the management itself as a source of income, products, trainings, and distributors' needs. The green, it represents vitality and growth. And we are so proud to say, ang DXN ay nasa more than 180 countries na po and still counting. Okay? Yes, yan ang dapat nating pinagmamalaki. Pwede nyo po bang i-type sa comment section ang salitang proud DXN member ako or DXN number 1. Ayan, pa-comment po below. And the R, ayan, yung R sign at the upper right side of the logo, it signifies that it is officially registered with the IPO. Only DXN members are allowed to use the logo. Okay, so sa mga gumagamit po ng logo ng DXN without permission from the management, yan po yung isa sa dahilan kung bakit may tumatawag po sa inyo from our team, napalitan ng inyong mga FB profile picture. Now, ano naman ang DXN? Okay? May ibig sabihin din po yan. DXN. Okay. DXN is from the word DXN, which stands for integrity. Integrity means you do the right thing with or without someone looking or watching you, okay? And the trustworthiness naman, ayan, mapagkakatiwalaan dapat tayo at hindi tayo ang sumisira ng tiwala ng kapwa natin. And of course, cheerfulness. Kaya pala lagi nakasmile and happy ang mga DXN members kasi ito yung ibig sabihin ng DXN. So we are proud to be DXN, okay? Kilalanin naman natin ang founder and CEO of DXN. Ayan. Isa sa mga dapat na unang inaalam ng mga gustong magnegosyo, particularly sa mga MLM companies, ay ang profile and background ng founder. Si Datuk Dr. Lim Xiaojin ay isa lang naman sa 795 recipients ng Panglima Jasa Negara Award for bringing Malaysia to the global scene through quality of products of DXN and the concept of One World, One Market na naging dahilan upang makatulong pa sa maraming tao na magkaroon ng magandang kalusugan and better life. Alam naman natin mga partners na ang Ganoderma is a very expensive herb and Dr. Lim desires to share the Ganoderma in many people kaya siya nag-industrial engineer and for 10 years pinag-aralan po niya ang Ganoderma until ma-perfect niya ito. And today, ayan, sa atin pong health and
Product in Focus World Diabetes Day. Mhm. Help me welcome our guest, Doctor. His name must be sounds familiar sa inyo because, yes, he is the son of our service center director in Pampanga. He graduated in Ateneo de Manila University School of Medicine on 2015, and now he is a resident anesthesiologist in Viluna Medical Center. And just last month, he passed the practical examination and conferred the title Diplomate in Anesthesiology. Without further ado, let's all welcome Dr. Jose Carlo Magsino. Hello, ma'am. Good morning po. Oh, good morning, Doc JC. Ayan, close na kami ni Doc JC na yung tawag. Doc, ayan, bago tayo magsimula, meron ka bang gustong mga babatiin? Ay, sige po, yes po. Actually, so bago magsimula po lahat, pasalamatan ko lang po si Panginoong may kapal po sa opportunity na to, lalo na kay Mother po for giving me this opportunity na share ng mga knowledge ko sa medicine. Kay Father Jaime Magsino, Service Center Director, tsaka sa sister ko po si Jean Magsino for the support, tsaka sa fiancé ko po si Miss Pia Rivera for the motivation po na mag-push through ako dito sa pag-impart ng knowledge about this important po natin topic today about diabetes. Okay po yung audio natin? Okay. Sige, Doc. Iwan ko na sa iyo ang floor para sa ating World Diabetes Day. Balikan kita mamaya sa ating marketing update. Thank you po. So, good morning po again to our partners, mga Diamond po dyan, sa mga service center directors, especially to my father, to my sister, and sa fiancé ko po. So, we'll start po with defining, or kung marami po sa atin for sure may sakit na diabetes, hindi lang po natin alam. So, pakita lang po natin yung ating presentation. So marami po siguro sa atin may sakit po na diabetes, pero actually ang diabetes po ay also known as a silent killer kasi wala po tayong nararamdamang simptomas pero meron po tayong sakit na diabetes. So with this knowledge po sa ating lecture ngayon, sana makatulong po or malaman po natin kung anong mga pwedeng gawin for our health tsaka sa sakit na to. Okay. Start the slide po. Next slide, please. So, ito po, bigyan mo na po natin ng paliwanag kung ano po ba talaga ang diabetes. What is diabetes? So, diabetes po is a chronic disease. O ibig sabihin po, ito ay pangmatagalang sakit. So, once na magkaroon po kayo ng diabetes, hindi na po siya basta-basta gumagaling. Kundi, kailangan na lang po nating i-prevent yung mga komplikasyon po nito. So, arises when the pancreas po, yung ating lapay, na hindi na nagpo-produce ng insulin. So, importante po itong insulin, explain po natin mamaya. So, ito pong hindi po na makapag-produce ng insulin, ito po ay usually tinatawag nating type 1 diabetes. Or when the body cannot effectively use the insulin it produces. So, ito naman po, naging resistant na po yung katawan natin sa insulin na tinatawag. So, it is one of the leading causes of death in the world kasi po nga, it is a silent killer. Unti-unti niya pong pinapatay yung ating mga organs sa katawan. So, kailangan po natin ito maagapan o magamot. So, again, insulin po is a hormone. Ito po ay isang chemical sa katawan na nagre-regulate o tumutulong pababain yung blood sugar sa katawan. So, paano niyo po ito ginagawa? So, ang insulin po ay parang susi sa pintuan. Siya po yung tagabukas sa pintuan po natin para makapasok po yung glucose na tinatawag natin. Ang glucose po ay nanggaling sa ating mga pagkain at ito ay
form ng sugar o asukal sa dugo. So pag po tayo ay kumain ng pagkain, carbohydrates, mga ganun, ito po ay na-convert nagiging glucose po sa dugo. So hyperglycemia naman po, ito po ay isang termino lang po ito na ang ibig sabihin, hyper, mataas, glycem o glucose, other term for glucose po, glycem is sugar, mia, pag sinabi mia, nasa dugo po. So ang other term po, ang iba pong tawag po dito ay high blood sugar. So a collective effect of uncontrolled diabetes, and over time po, nagkakaroon ng severe injury sa ating mga organs sa katawan. Lalo na po sa mga ugat at sa mga blood vessel, yung kung saan dumadali yung mga dugo po natin. Kasi po, pag po tayo ay mataas ang sugar sa dugo, parang pag naghalo po kayo ng tubig at asukal na sobrang daming asukal, di ba po, ay ito ay lumalapot. Ganon din po sa dugo. So once na lumapot po yung dugo natin, yung mga maliliit na ugat na matatagpuan sa mata, sa utak, sa kidneys, sa mga dulo ng daliri, nagiging barado po sila. So ganon po yung ating kailangan makontrol po yung sugar sa katawan. Okay, technical. Okay po yung sound natin. Sige po, next slide please. So ito po ang sinasabi natin, meron po tayong dalawang types ng diabetes at meron pong isang type sa pagbubuntis din po. So in type 1, again, when pancreas doesn't produce insulin. So kadalasan po ang type 1 ay napapansin po natin sa mga bata po, mga murang edad po. Doon po sila nagkakaroon ng diabetes. Usually po ang mga batang ito po yung payat, tapos Ayun, naku, nabitin tayo doon, mga partners, no? Oo, wait lang, nagkaroon lang tayo ng konting technical error dito. Pero, ayan, bati-bati muna siguro tayo. Tingnan nga natin, ang dami nagpapa-shoutout dito. Technical, pa-flash naman on screen. Ayan, ayon kay Carlito Elinon. Good morning, DXN Family World Empower. Of Sir Roy, proud DXN ako. DXN number 1 watching from Marilao, Bulacan. Hello sa mga taga Marilao. Ayan. Marisa Enriquez, good morning DXN watching
from Penang, Malaysia. Hello sa mga business partners natin sa Malaysia. Sino pa? Bugwasan Nelda. Ayan, good morning watching from CDO. Ayan, nandyan si, boundary ni partner Alan Rica Fort yan, CDO. Good morning watching from QC. Ayon kay Ma'am Imelda Enriquez. Hello, ma'am. Ligaya Acebes. Ayan. Hello, Doc. Ayan. Okay, oo. Ang nagbabalik. Good morning, Doc. Okay, I think okay na. Pwede na natin ibalik ang presentation ni Doc. Sige po, balik po tayo ulit. Sensya na po sa viewers. Okay. Ayan po, balik po tayo ulit sa isa pa pong slide pa po. Isa pa po. Yan. Okay. So, again po, yung type 1 diabetes po, ito po ay usually nakikita sa juvenile o sa mga kabataan po natin. Minsan po sila po ay makita niyo pong payat, matamlay, dahil nga po yung sugar o yung glucose sa dugo hindi po nakakapasok sa mga muscles po nila. Dahil ang ganitong klaseng sakit ay wala po talaga silang insulin. Kumbaga yung lapay po nila, simula pa nang sila po ay nabuhay sa mundo ay wala na pong pinoproduce na insulin sa katawan. Kaya po ang maganda na lang pong gawin para sa mga ganitong klase ng sakit is ma-prevent po o magbigay ng insulin sa taong may type 1 diabetes, or isa rin po ay palakasin po yung katawan gamit po yung mga supplement na ma-mention po natin o masasabi mamaya. So yung mga kadalasang simptomas po ng type 1 diabetes is excessive excretion of urine. So madalas pong palaihi ang ating taong mayroong type 1 diabetes. Ganito din po sa type 2. Pero sa type 1, nga po, madalas po sila naihi. Mapapansin nyo po to, paano natin malalaman? Sa gabi po. Usually po, tayo mga wala pong sakit na diabetes, minsan isang beses lang umihi sa gabi. Sila po, minsan madalas, mga 3 to 4 times sa gabi po. So, thirst po, excessive thirst. Usually, pag uminom po kayo, okay na. Pero pag mainit, pala uhaw. Pero po kung madalas po kayo uhawin, baka isa pong simptomas po ng ng diabetes. Continual hunger po. Minsan, ako na-experience ko po yung pag talaga nag-hypoglycemia po kayo. Hypo naman po is kumpara sa hyper, konti yung sugar sa dugo. So nagugutom po tayo, minsan pinagpapawisan ka ng malamig. Ganun po yung klase pag diabetic po kayo. Iba po yung gutom nyo, para kayong nangihina ba na merong parang mga butil-butil na pawis na malamig sa likod. Ganun po yung feeling pag kayo ay nagka-hypoglycemia. Yun po yun dahil tuyot na po yung mga muscles nyo, wala pong sugar na pumapasok sa mga muscles dahil nga po wala pong insulin, or yung kamukha sa type 2, hindi po tinatanggap ng muscles natin yung insulin. Weight loss po yan, kadalasan makita po, payat po yung yung mga pasyente pong ganito. Vision changes and fatigue. Sa vision changes po, dahil nasabi ko po kanina, malapot po yung dugo po natin dahil marami pong sugar sa dugo. Ang mga ugat po sa mata, maliliit po yan. So, once na dumaloy po dyan yung dugong malapot, pwede pong magbara, mamamatay po ngayon yung mga ugat dyan na nagsisilbi para makakita po tayo. So, pag po nabara na yun, wala ng oxygen, wala ng nutrients na pumapasok. So, kailangan po talaga natin mapababa yung sugar po natin sa dugo. So, yung fatigue, yun nga po, dahil yung muscles niya po, wala pong nutrition, humihina po tayo. Gawa na rin po, iba pong organs po natin, hindi lang po sa mata, kundi iba pong parte ng katawan ay humihina dahil wala nga pong nutrients na umaabot kasi nga po malapot masyado yung dugo. Hindi nakakapasok. So, para pangontra, meron po tayong mga supplements na pwedeng i-take. Masabihin po natin mamaya. So, next slide po. Sa type 2 naman po, usually ito po ay formally called non-insulin dependent or adult onset. So, usually po sa may edad na po ito nakikita. Ang nangyayari po, madalas, pag po tayo po ay merong konting timbang, medyo mataba, meron po mga chemical na sumisira po dun kung saan po natin sinusuksok yung susian, yung insulin. Kumbaga,
Pag po yun nasira, hindi na po gumagana yung insulin natin. So, ibig sabihin, yung insulin po natin, ineffective. Kumbaga, wala na siyang kwenta. Kasi nga po, nasira po yung parang doorknob. Ang mangyayari po dito, kamukha po ng type 1, parang hindi rin po nabibigyan ng nutrients yung ating mga muscles, ating mga organs. So, symptoms, it may be diagnosed several years after onset. Yun nga po, kaya po sinasabi ito ay silent killer kasi hindi nyo po napapansin agad. Wala pong simptomas. Yung mga kadalasang simptomas po nito, yung excessive na pagkauhaw, parang, di ba, parang normal lang siya. Yung pag-ihi sa gabi. Pero kung mapapansin niyo po, yung pag-ihi niyo po medyo dumadalas-dalas na po, may chance po, baka simptomas po ito ng diabetes. As mga complication po, hindi niyo na po mapapansin dahil pinapatay nga niya po yung mga ugat yung mga maliliit na ugat po sa dulo ng daliri, sa kidney, sa mata, sa utak, sa puso. Minsan po, yung ugat po natin kuwari sa paa, pag hindi namatay na po yan dahil hindi po dumadalo yung dugo doon dahil sa sobrang lagkit, nagkakasugat po tayo, hindi po natin napapansin na may sugat po tayo. Doon po tayo nagkakaroon ng mga sugat na hindi gumagaling. Kaya minsan hindi niyo po makikita, pagkita niyo po sa talampakan niyo po, may sugat po. Matagal na po pala yung sugat na yun, nangingitim na. Doon po yung nagkakos ng yung diabetic foot na sinasabi. Kasi po yung sugat po doon, hindi gumagaling. Una sa lahat, hindi niyo po nararamdaman dahil namatay na nga po yung ugat na nagbibigay ng pakiramdam. Tapos, dahil hindi rin po dumadalo yung dugo, ang dugo po kasi ay mayroong mga white blood cells na tinatawag. Hindi rin po sila nakakapunta doon sa area ng sugat. So, hindi po nila napapagaling yung sugat na yun. So, hindi niya po nakikita. Ganon din po, kung sa labas, meron pong ganong mga nangyayari, paano na po sa loob? Sa kidney, sa mata, sa utak, sa puso po. Kailangan po talaga natin kontrolin to. Next slide po. Naman po sa pagbubuntis, pwede rin po may komplikasyon nito. Usually, makikita niyo po itong mga 6 to 7 months sa pagbubuntis, tumataas po yung sugar. So, hyperglycemia with blood glucose values above normal po. So, ang mga posibleng komplikasyon po sa mother, pwede pong, yung pwedeng magbara, yung mga malakit na dugo, hindi po mabigyan ng nutrients ang muscles, ang organs. So, kay baby naman po, pwede naman po lumaki masyado si baby. Yung tinatawag po nating fetal macrosomia. Lumalaki po si baby, nahihirapan po tuloy lumabas kay mother pag na normal. Usually, nasi-CS na po sila dahil masyado po malaki si baby. Tapos po, posible naman po kung nakalabas naman po si baby, pero sobrang diabetic po ng mother, mataas po yung sugar sa katawan, si baby po nagpo-produce ng masyadong maraming insulin. So pag lumabas po siya, tapos may sarili na po siyang wala na siyang pinagkukuhanan ng sugar, minsan makikita niyo po, matamlay po yung baby kasi po masyado po marami yung insulin niya. Kaya kailangan po natin makontrol din po to kahit sa pagbubuntis. So next slide po. So, diabetes global infographic. So, type 1, type 2 po, gestational. Ito po yung mga usual na types ng diabetes natin na banggit na po natin ulit sa type 1, usually sa bata at hindi po nagpo-produce ng kanyang sariling insulin. Type 2 po, naging resistant o hindi na gumagana yung insulin sa mga, doorknob niya, sa mga receptors na tinatawag. Kaya hindi rin po pumapasok. Tumataas din po yung glucose sa dugo. Gestational naman po dahil sa pagbubuntis, meron po mga ganito. Biglang nagkakaroon na ng ganitong kondisyon. So mga posibleng consequence po ulit, stroke dahil malagkit po yung dugo, nagbabara po yung dugo sa mga maliliit na ugat, hindi po nakakadaloy. Sa blindness na po, usually makita niyo po malabo na yung paningin, po ulit, sinasabi ko po maliit po yung mga ugat doon, hindi po nakakadaloy ng maayos yung ating dugo dahil sa sobrang lagkit. Sa kidney, so makita niyo po yung mga nag-dialysis, sila po yung mga yan. May chance po na naging cause po, naging dahilan po ng pagkasira ng kidney nila o yung kanilang bato ay dahil nga po sa diabetes. As amputation na sinasabi dito dahil nga po, yun din, hindi maramdaman na may sugat pala, nabubulok na yung paa, minsan po nagdudulot po nito, kailangan pong tanggalin na lang po yung paa kasi po, una sa lahat, masyado nang malala yung infection, hindi na po na-check. So sa mga diabetic po natin mga partners diyan, always check niyo po yung paa niyo po.
Kung may mga sugat po na hindi gumagaling, pag po medyo malabo yung mata, baka po makamataas din yung sugar natin. Sa puso naman po, dahil may mga maliliit din pong ugat yung puso, sila po yung nagsusupply ng oxygen naman po para sa puso. Baka po magbara din. Kaya kailangan tulungan po natin yung sarili natin na mapababa yung sugar o yung glucose na tinatawag sa ating dugo. Next slide po. So, yun po. So, importante po, prevention is better than cure. Kung mapiprevent po natin ngayon ang ating, kung malaki pong chance na magkaroon po tayo ng diabetes, ma-prevent na po natin ngayon. Kasi po, kung hindi niyo po pinrevent ngayon, mas malaki po yung gastusin niya pag na-hospital. Kasi po, ma-operahan, o kaya nagka-komplikasyon sa puso, ma-dialysis, ma-stroke, lahat po yun. Mas malaki po yung gastos natin yan. So kung ngayon pa lang po, nagko-control na po kayo sa kinakain nyo, nagsusupplements na rin po kayo, at least po yung gastos hindi naman po ganun kalaki. Kumaga at least na-prevent po natin yung magiging outcome po ng diabetes. Tapos ito po, attain and keep a healthy body weight. Nga po ang sinabi ko sa type 2 diabetes. Pag po kayo po ay may konting timbang, medyo mabigat, mataba, meron po mga chemical sa katawan na sumisira nga po dun sa tinatawag nating doorknob o yung ating receptors kung saan dumidikit yung insulin o yung susi. So kung ma-prevent po na, pagpababa tayo ng timbang, pwede po makatulong na hindi po tayo magkaroon ng diabetes. So, physically active, doing at least 30 minutes of regular moderate intensity activity on most days. So, maganda po ito magawa at least mga 150 minutes per week. So, mga 5 times a week po kayo mag 30 minutes na regular active. Kasi po kung kayo po ay diabetic na, yung insulin nga po hindi na nga po siya gumagana doon sa doorknob na sinasabi natin. Pag po kayo yung nag-exercise, yung muscles niyo na po yung talagang kusang kukuha ng glucose sa dugo. So, kung mayroon kayong daily activity, at least po mapapababa po ng regular exercise yung glucose sa dugo natin. So, yun po yung makakatulong. So, always be active po. Mahirap din po kasi na palaging nakahiga at sedentary lifestyle. Mas lalo pong tumataas yung sugar sa katawan. Avoid sugar and saturated fats and eat healthy diet. So yung mga saturated fats, lalo na ngayon, yung mga diet po kasi natin ngayon, ibang-iba na po nung unang panahon. Marami na po mga fats ngayon na hindi na po madaling i-break down ng katawan. Hindi na po siya kayang sirain ng katawan na hindi na po natin sila nalalabas. So ito po yung naiipon, kasabay po ng sugar, unti-unti po parehas po nagkukos ng paglapot ng dugo. Ito po, importante po, avoid tobacco use o paninigarilyo. Ang sigarilyo po kasi ay direktang tumitira sa ugat po natin na kung saan dumadala yung dugo. Sinisira niya po yung lining. Kumbaga, kung ano po siya, yung tar po na tinatawag, magkukos din po ito ng mga pagbabara. So, magkatumbal po yan, yung diabetes, masyadong maraming fats, tapos naninigarilyo pa po kayo, para magiging magkakampi po yung tatlong yan. So, iwasan din po natin yung paninigarilyo. Para makatulong na rin po tayo kasi ang paninigarilyo ay hindi lang po kayo yung nagkukos ng kuwari kayo po yung naninigarilyo, pati po yung mga kapwa nyo na kasama nyo, sila rin po nakakalanghap pa din. Mas masama pa nga po yung nalalanghap nila kasi yung unang buga po nyo ng sigarilyo, yung nilanghap nyo po, yun po yung medyo okay pa po. Yung nilabas nyo, mas masama po yun. So, tigil po natin yan. Paninigarilyo din, lalo na pag diabetic po kayo at high blood. Next slide po. So, mga komplikasyon, ito po ulit. So, isa-isa natin. Heart disease, yung sinasabi ko, may mga ugat po sa puso na maliliit na pwedeng magbara. Kasama na po yung heart attack. So, sila pong dalawa. Stroke, ganun din po. Babara po siya sa utak. So, minsan, hindi niyo po mapansin, ngiwi na yung pagsasalita. Hindi po, talaga siya, wala po siyang simptomas agad. Neuropathy, tinatawag natin, ito yung mga nerves. Yung mga ugat po na nagpapagalaw ng katawan.
dahil po yung ugat na nagdadaloy ng dugo ay barado, yung mga ugat po na yung mga nerves po natin, namamatay po sila, kaya nagkakaroon po ng neuropathy. Madalas po ito nakikita sa mga dulo, sa mga daliri ng paa. Minsan, hindi nyo na po maramdaman. Natusok po pala kayo, nasugatan, hindi nyo na po nararamdaman yun kasi nga po, namatay na po yung ugat. Nephropathy naman po, nephro, ibig sabihin sa kidney. Ito rin po, dahil malilit nga po yung ugat dito, lalo na dito, maliit po yung ugat, doon po yung nagkukos na nasisira po yung bato o yung kidney. Ayun po, napupunta po tayo, nagda-dialysis po tayo ngayon. Retinopathy naman po, sa may mata naman po yan, retina. So, pag po yung mga ugat din dyan, sinasabi po natin, nagbara, yan po, pwede pong magdulot ng pagkabulag, tapos hindi na po makakita talaga. So, hearing loss, ganun din po, meron din po mga malilit na ugat dyan. Foot damage, nga po yung sinasabi ko kanina, dahil wala na po masyadong pakiramdam yung paa pag nasugatan, hindi nyo po alam na nasugatan po pala kayo. Hanggang sa yung infection po, palala ng palala, hanggang sa mapunta na po sa dugo, na kailangan na pong tanggalin yung nagkukos o yung paa na naging diabetic foot. So, skin conditions, dahil nga po hindi po nakaka-receive ng mga nakakakuha ng nutrisyon ng balat, ganun din, meron po mga opportunistic na bacteria o fungal na pwede pong madali pong kumapit. Mas depression, and then dementia. So mga ano po to, pag po kayo ay hindi po masyadong maganda yung daloy ng dugo sa utak, mababa yung oxygen, pwede po tayong ma-depress o pwede maging makakalimutin o hindi magkaroon po ng mga effects sa utak natin. So malaki po talaga yung sakop ng diabetes na to, kaya kailangan po natin talaga itong ma-prevent o magamot po. Next slide po. Again, symptoms po o simptomas ng diabetes, increased hunger, na yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi po yung usual na gutom lang para po kayong talagang nangihina, nagpapawisan ng malamig. Tapos po, yung gutom nyo po iba talaga, parang nahihilo. So, increased thirst naman po, parang madalas po kayo nauuhaw. Di ba usually, iinom lang kayo. Minsan mainit, kaya naman po yung pag-inom, nauuhaw pa din. Pero ito po, halos araw-araw na po. As weight loss naman po, mas makikita po natin doon sa mga may timbang, yung mga matataba po natin na pasyente. Pag po tinamaan na po sila ng diabetes, unti-unti na po silang pumapayat. Yung pagpayat po nila medyo mabilis, yung pagpayat. Kasi yung frequent urination o yung pag-ihi sa gabi, madalas po, mga 3 to 4 times, 5 times, madalas po talaga sila naiihi. Blurry vision, yung nga po, lumalabo na yung mata dahil tinatamaan na po yung ugat sa mata. Extreme fatigue, wala pong nutrients yung muscles. As yung sores that do not heal. Ito po yung mga sugat na hindi na gumagaling. Kasi una sa lahat, hindi na nakikita, hindi na nararamdaman. Tapos po yung dugo natin, hindi po nakakaabot sa sugat. So yung mga white blood cells po natin, yung mga pangontra sa infection, hindi po nakakaabot doon. So yan po yung mga posibleng simptomas ng diabetes po natin. Next slide po. Okay, diabetes global infographic. Ayun. Symptoms of diabetes po. Ulit sa kalalakihan, isa pa pong problema pag kayo ay diabetic ay hindi nyo na po mapatayo minsan. So, meron po tayong supplement para dyan. Pero yun nga po, dahil nga mahirap na rin po talaga yung mga ugat natin na magpadaloy ng dugo. Ayan po, minsan hirap po tayo magpatayo kay Manoy. So, yun din, mahina yung mga muscles natin dahil wala nga pong sugar walang nutrients na pumapasok sa ating mga muscles. Sa mga kababayan naman po, madalas po sila nagkaka-infection, urinary tract infection dahil malagkit nga po yung Tapos po, yung mga white blood cells po natin hindi po nakakapaglaban ng sakit. Yeast infection dahil nga po opportunistic nga po itong mga gantong klaseng infection. Dry, tas itchy skin dahil nga po hindi na po maabot sa balat mga
nutrients na kaya malaki po yung sakop ng diabetes na to. Next slide. Medyo mabagal lang po yung natin. Diabetes Global Infographic. The number of people with diabetes rose from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. So, ano po ba kayang pwedeng posibleng causes o bakit po naging ganito? Dahil nga po yung diet po natin ngayon, minsan nakakalimutan tayo pag mabilis ang kain na lang, order na lang sa ganito, order na lang. So, maging conscious din po tayo sa kinakain natin. Medyo mahirap po, pero kailangan conscious po tayo. Conscious effort po natin to lahat. Kahit po yung iba na hindi diabetic, baka po magkaroon ng diabetes dahil sa mga kinakain natin ngayon. Okay po. Next slide. So, meron po tayong video dito na ganun din po. I-explain niya lang po ulit yung diabetes. Diabetes refers to a group of conditions characterized by a high level of blood glucose, commonly referred to as blood sugar. Too much sugar in the blood can cause serious, sometimes life-threatening health problems. There are two types of chronic diabetic conditions: type 1 diabetes and type 2 diabetes. Pregnant women may acquire a transient form of the disease called gestational diabetes, which usually resolves after the birth of the baby. Prediabetes is when the blood sugar level is at the borderline, higher than normal, but lower than in diabetics. Prediabetes may or may not progress to diabetes. During food digestion, carbohydrates, or carbs, break down into glucose, which is carried by the bloodstream to various organs of the body. Insulin is a hormone produced by beta cells of the pancreas and is necessary for glucose intake by target cells. In healthy people, beta cells of the pancreas produce insulin. Insulin binds to its receptors on target cells and induce glucose intake. In type 1 diabetes, beta cells of the pancreas are destroyed by the immune system by mistake. The reason why this happens is unclear, but genetic factors are believed to play a major role. Insulin production is reduced. Less insulin binds to its receptor on target cells. Less glucose is taken into the cells. More glucose stays in the blood. Type 1 is characterized by early onset. Symptoms commonly start suddenly and before the age of 20. Type 1 diabetes is normally managed with insulin injection. Type 1 diabetics are therefore insulin dependent. In type 2 diabetes, the pancreas produces enough insulin, but something goes wrong either with receptor binding or insulin signaling inside the target cells. The cells are not responsive to insulin and therefore cannot import glucose. Glucose stays in the blood. In other words, type 2 diabetics are insulin resistant. Here again, genetic factors predispose susceptibility to the disease, but it is believed that lifestyle plays a very important role in type 2. Typically, obesity, inactive lifestyle, and unhealthy diet are associated with higher risk of type 2 diabetes. Type 2 is characterized by adult onset. Symptoms usually appear gradually and start after the age of 30. Type 2 diabetes accounts for about 80 to 90% of all diabetics. Management focuses on weight loss and includes a low-carb diet. Hello. Good morning again sa partner. So, okay po yung video natin.
So, managing and dealing with diabetes illness could be stressful po with ourselves tsaka sa family kasi po yung way na kakainin po natin kailangan po mabago. So, para po magawa po natin yon, kahit yung mga kapamilya niyo po sa bahay, mag-change din po ng kanilang kakainin. Kasi mahirap naman po magluto ng separate na ganito para sa diabetic, tapos sa hindi diabetic ganito. So, anong nangyayari? Isang lutuan na lang. Kaya, stressful po for everyone talaga. Lalo na, meron din po dapat nagpo-push sa kanila na maging healthy. So, we may need to put much time and effort to battle this illness. So, in our pursuit for prevention po, DXN po encourages to support with the food supplement products, especially RGGL, spirulina, Androgen, and Black Cumin Plus. So, yung pong mga kinakain po kasi natin, minsan po hindi po natin napapansin yung kinakain natin na hindi po pala sila healthy. So, with our supplements po, ang ginawa, pinagsama-sama na po lahat ng active ingredients o yung mga gamot. Hindi na po sila sayang gamot, especially food supplement po, pinagsama-sama na po yung magaganda sa bawat mga produkto, tapos sinasama sa isang kapsula na lang po para madali nating maano. Kasi hindi po natin makakainin lahat. Kasi minsan hindi na po tayo nakakain ng balanced diet sa isang araw. Hindi po natin ito nagagawa lagi. So kung meron po tayong supplement, siya na po yung tutulong o magdadagdag sa mga kailangan nating matik araw-araw po. So next slide po. So Ganoderma lucidum po. Enjoy your day with all natural 100% herb content of Ganoderma lucidum o sa ating coffee po, Lingsi Coffee. So in the Philippines po, ito pong Ganoderma, ito po yung kabote, uhong o kolapdot po. So halos yun po, makikita niyo po 400 active elements. Major elements po na makikita ay polysaccharide, organic germanium, adenosine and triterpenoids po. Ito po yung mga katulong po. Dahil kinuha na po sa lahat ng mushroom sa 400 na yan na yung active ingredients, makukuha na nyo na po siya sa isang kapsula lang. Imbis na kakain pa po kayo ng madaming mushroom, nandun na po sa kapsula natin lahat ng active ingredients. So, a kind of mushroom po to na ginagamit po ng mga Chinese, Japanese, Taiwanese, and Koreans for centuries na po. So, kung dati pa po to hindi po siya effective, edi matagal na po nawala dapat. Pero dahil centuries na po to, matagal na pong tinitake, for sure po meron po itong effect sa atin. So yung pag-inom po, hindi na po agad-agad. So usually dapat po, regular po nating tinitake yung mga gantong supplements. Kasi syempre, hindi yung parang ngayon lang, gamot lang. Dapat po, regular po tayo. So it can promote longevity, stamina, and health po. Next slide po. So ito yung tinatawag nating King of Herbs, known as the King of Herbs for its precious medicinal uses for more than 2,000 years na po sa China. And listed naman po ito sa American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. The major elements po ulit, yung polysaccharides, adenosine, triterpenoids. Kahit i-search nyo pa po ito online, makikita nyo po ng mga active ingredients po ito talaga for a healthy living and healthy supplements po. Kind of mushroom, yun po again, used by Chinese. Sige po, next slide. So ano po yung produkto natin? Sa coffee po, meron po tayong Ganoderma lucidum. Pero kung gusto nyo po yung talagang Ganoderma lang po, ito po, makikita po natin ito sa ating RG-NGL. So regular intake of pairs po, usually magkasama po ito, RG-NGL. Kasi ito po ay nag-detoxify, tapos ibabalance niya naman po. So yung ratio gano po yung nag-detoxify, ito po ay 90-day-old red mushroom. So it normalizes the entire body functions. Sa Ganocilium naman po, yung GL, 14-day-old mycelium, nagbabalance naman po siya ng ating mga body functions. Thus, improving well-being po. Next slide, please. Next po yung spirulina, yung ating type po ng blue-green algae or cyanobacteria, suitable for children, adults, and senior citizens po. So, meron po tayong mga iba't ibang klase ng forms ito o paano pwedeng itik. Meron po tayong tableta, may kapsula, tapos meron po mga cereal. Next slide po.
So spirulina po is regarded po as a superfood kasi jam-pack po to ng mga nutrients containing po alkaline food po. Usually pag po acidic masyado, hindi po ganun kaganda ka sa katawan kung di ba meron din po tayong mga tinitake na pang-alkaline po ng katawan. So ano naman po to, recognized ng FAO, Food and Agricultural Organization, as the ideal health food of the 21st century po. So meron po ang mga laman po nito, protein. So important po to sa pag-build ng mga muscles natin, beta-carotene sa ating mga mata, chlorophyll po, ito po ay natatagpuan po to sa mga plants. Ito po ay jam pack ng energy. Kumbaga, yan po yung gamit ng mga plants kung paano sila kumukuha ng energy po galing sa araw, saan pupundos po sila. Mas may vitamins and minerals and carbohydrates po. So Androgy, ang ating natural antibiotic, Andrographis paniculata. Androgy contains 100% po pure Andrographis paniculata. So pwede po natin take para at least panlaban po sa mga infection. Next slide please. No. Ating gamot po, ang ating supplement po ay black cumin seed, attributes to support the body in its own natural healing process. Also been used for a variety of conditions related to respiratory health, kidney and liver function, circulatory and immune system support, and to improve general health. So paano po ito makakatulong sa atin? Dahil yung diabetes nga po, tinatry niya pong sirain yung iba't ibang organ. Pero kung susuportahan niyo po ng ating supplement na black cumin seed, pwede po nilang malabanan to o mapalakas yung mga organs natin para hindi po sila madaling manghina. So, next slide po para makita po natin yung supplement po. So, black cumin is also known as Habatul Baraka, meaning the seed of blessing. Originates and is widely used by people in the Middle East and ancient Egypt and India, especially formulated for the selected quality of black cumin po. So, added with clove and black pepper to enhance its benefits, then yung pong ating supplement ay wala pong artificial ingredients, no chemicals and preservatives or colorant. So, it all starts in the mind po. Just keep reminding yourself that you can beat the diabetes illness. As Hippocrates once mentioned, let food be your medicine and medicine your food. So, again, always choose healthy lifestyle and balanced diet, and always, dahil nga po, matagal na po sila napag-aral ng medisina, always follow your doctor's advice po. So, thank you po sa lahat. Good morning again to our partners po. Ayun, thank you. Thank you so much, Doc JC, sa inyo pong napakagandang presentation regarding the diabetes. Ang dami naming natutunan. Di ba po sa ating mga business partners na nanonood ngayon? Meron pa tayong active 163 viewers right now na hindi tayo iniwan sa atin pong HNP today. Ayan, pwede po bang i-comment naman ninyo below? Yes to health, yes to DXN. Ayan, sama-sama po nating labanan ang kahit na anong sakit, lalo ng diabetes, sa pamamagitan nga raw po nitong ating DXN products. Atin paalala lang po na ang ating DXN products ay hindi gamot, kundi ito po ay supplement. So, okay, Doc, balikan kita mamaya ha. Ako po ay mag-marketing updates lamang. Thank you po. Ayan. Alright, hindi pa po na... Ano ang pwede mong gawin sa 52 pesos mo?
Alam mo ba na pwede ka nang makatulong sa 1 milyong batang nagugutom sa buong mundo? Paano? Sa tulong ng programang ito ng DXN at ang ating CEO, Datuk Dr. Lim Xiao Jin. DXN $1 for one child sa tulong ng IMSAM. Mag-fill up lang ng authorization of bonus deduction form na maaari mo rin makita sa iyong e-world. Minimum of $1 per distributor. $1 is equal to 52 pesos. 1 peso is equal to 1 ODOC point. Makakatanggap rin ng e-certificate katunayan ng iyong pagsali. Ang ODOC or $1 for one child ay pondong may ipon na pwedeng magamit bilang discount bukod pa sa 10% discount na makukuha mo sa ating 100% redemption program sa mga sumusunod na produkto ng DXN tulad ng Package 1, DXN Kimono and DXN 4ES 30 capsule. Package 2, DXN Reishi Mushroom Powder 70 grams and DXN Bee Pollen. Maaaring sumali sa programang ito simula July 1 hanggang December 31, 2020. At ang iyong naipong ODOC point ay pwede mong magamit hanggang January 31, 2021. Ano pang iniintay nyo mga partner? Sugod na sa pinakamalapit na service center or DXN branches sa inyong lugar! Okay, ayan. Paalala pong muli no sa ating pong ODOC. Ayan, sa donation po natin para sa $1 one child po until December 31, pwede po tayo mag-share ng ating blessing para po sa more than 1 million child all over the world. Malnourished child all over the world. No? Okay po. And para po sa ating another activities this November, hindi pa po natatapos, gaya na banggit ko, ang dami nating doctors this month. So tomorrow, ano bang aabangan natin? Ayan, with Dr. Janvic Agbay bukas na bukas, but this is exclusive seminar po. The Secret to Beat the Pandemic. Ayan, ito po yung mga nag-purchase po ng package na 1 bottle of bee pollen with 1 bottle of Roselle candy or 1 bottle of Roselle juice with 1 bottle of bee pollen. Okay? Sa mga nakapag-submit na po ng kanilang cash bill sa kanilang mga area sales coordinators, congratulations po, and tomorrow, see you at 3 p.m. Ibibigay namin sa inyo ang exclusive link. And on Saturday, ayan, kasama naman po natin, live na live, si Dr. Danilo Sadsad para sa Herbs, Nature's Best Gift to Mankind. The doctor is in presence. Okay, so 3 p.m. po yan, live po yan mga partners dito sa nag-iisang DXN Philippines Facebook page. Para naman po sa November 30, ayan, sa ating wrap-up ang sales and training team, ayan, kasama nyo po kami sa inyong encoding dahil kami po ay susugod muli sa inyong mga service centers. Abangan natin sino-sinong mga service center directors ang susugurin natin at sino-sino kayang masuswerteng members ang ating mabibigyan ng instant pa premyo. Okay, abangan po natin. Kami pala
sa November 30 at 10 a.m. Para naman po, November 30 pa rin po, pero sa alas 3 ng hapon, si Dr. Patrick Ijuber, ayan ang ating international guest. Doctor, ang kanyang pong i-present naman ay nutritional supplements and balanced diet lead to healthy lifestyle. Abangan din po natin siya sa November 30. Para naman po sa aming mga contact details, ayan, ito po ang aming official numbers and official Facebook page. Diyan niyo po kami pwedeng kontakin. Nariyan si Miss Julia Togano for the Metro Manila. Ayan. And of course, ako ang inyong lingkod para sa North Luzon. Nariyan si Mr. John Istanyol sa South Luzon. At ang partner ng mga taga-Visayas, si June Antonio. At ang partner ng Mindanao, Mr. Alan Ricafort. Para naman po sa ating operating hours, Monday to Friday pa rin po, 8 a.m. to 5 p.m. Ang ating service center cut-off until 12 p.m. Service center product releasing cut-off at 2 p.m. Sa mga walk-in distributors, cut-off hanggang alas 3 ng hapon. At ang ating head office and branches, closing time, eksakto alas 5 in punto. Thank you. Ayan, maraming salamat sa ating lahat, sa inyong lahat na narito at sumubaybay sa ating another edition of Health and Product in Focus with Dr. Jose Carlo Magsino. I hope na marami po tayong natutunan regarding sa pangangalaga ng ating kalusugan, especially dito sa diabetes na pwede naman pala nating ma-prevent. Sabi nga, prevention is better than cure. At nariyan ang DXN products na katulong ninyo na ma-maintain ang magandang kalusugan. Tama po ba, Doc? Opo. Okay. So, with that, maraming salamat, especially to Doc Jose Carlo Magsino sa iyong time and yung pagbibigay sa atin ng magandang presentation at pagpapaliwanag. Doc, meron ka pa po bang final message sa ating viewers? Ayun po. So, again, yung diabetes po, itong pamatagalang sakit, minsan po hindi na gumagaling. So, we really need po na maging conscious po sa kinakain natin. And kung hindi naman po natin matupad sa pagkain, mag-supplements din po tayo na makakatulong po sa atin. Yan po. Yes, tama po yan, Doc. Thank you so much. And thank you to all our viewers. Yes to health, yes to DXN. This is Ivy De Guzman, your host, your area sales coordinator of North Luzon. Thank you, Sir JC Magsino, in behalf of the management team. Good morning, DXN. Good morning, DXN. Bye! Come true.